Hilo na ba kayo sa dami nating pinaghahanap ngayon? Kabi-kabila di po ba? Heto nga itinuturing ng fugitive from justice si dating Congressman Zaldico at 3 tauhan ng SunWest Corporation. Ayon sa resolusyon, ang pagtanggi ni Ko na isumite ang sarili sa korte ay kumpirmasyon ng intensyon niyang manatili sa labas ng jurisdiksyon ng korte, lalo na at nag-abroad siya sa panahong aktibo ang investigasyon sa flood control scandal kung kailan nalalapit na ang formal na paghain ng kaso laban sa kanya. Sa ibang balita naman, si Senator Bato na sinasabing may warrant mula sa ICC, hinahanap din ng marami. Pero kahit hindi siya nagpapakita, inihayag ng Department of Justice na hindi pa siya itinuturing na pugante. Kasabay nito ang muling pagkumpirma na wala pa silang impormasyon o kopya ng umano'y warrant of arrest laban sa senador. Ano nga ba ang sinasabi ng batas tungkol dito? Ask me, ask Attorney Gabby. Attorney, ano po ang sinasabi ng batas tungkol dito? Kailan masasabing fugitive ang isang tao at ano ang ibig sabihin nito? Well, ano nga ba ang fugitive from justice? Hindi porket nagtatago, maituturing ng fugitive. Ang isang fugitive ay isang taong umiiwas sa tinatawag na prosecution o punishment. Interesting na kakapromulgate pa lang ng Korte Suprema ng isang desisyon last November 25. At nagkaroon ng pagkakataon na ma-define kung ano nga ba ang isang fugitive from justice. Sa isang kaso na Vallecar Transit versus Yanson, sinabi ng Korte Suprema ng isang fugitive from justice ay hindi lamang isang tao na na-convict na o nahusgahan na ng guilty at tumakas para hindi na makulong, pero kasama dito ang isang tao na na-file na ng kaso at nagkaroon na ng warrant of arrest, pero hindi nga ma-serve ang warrant of arrest dahil nagtatago ito or nakaalis na ng Pilipinas at hindi makausad ang kaso. Kapag hindi ma-serve ang warrant of arrest, maaari nang madeklara ang isang tao na isang fugitive of justice. Ano naman ang epekto nito? Mawawalan siya ng standing in court at hindi na makakasali sa mga proceedings nito at walang makukuhang relief o konsuelo o wala siyang mahihingi mula sa korte. Kung gusto nilang makasali sa mga ganap sa korte, ay kailangan nilang mag-surrender ng voluntary. In the meantime, active pa rin ang warrant of arrest sa kanila at maaaring ma-serve ito pagbalik nila sa Pilipinas. Ang tawag dito ay ang Fugitive Disentitlement Doctrine. Ang isang taong tumakas dahil ayaw mapa sa ilalim sa jurisdiction ng korte ay walang karapatan na humingi ng mga remedy dito. Mas kinakailangan daw kilalanin ng doktrinang ito dahil ang mga nakakatakas lamang at nakaka-escape abroad ay yung mga mayayaman na can afford na umiskapo mula sa Pilipinas para hindi maaresto at hindi harapin ang kaso laban sa kanila. Hirap na ang Pilipinas na hanapin sila at pauwiin para harapin ng mga kaso, whether it is through extradition o kooperasyon sa mga international entities. So parang nababawasan ang malaking agwat sa mahirap at mas nakayayaman sa pagkilala sa Fugitive Disentitlement Doctrine. So, ang isang tao ay hindi matatawag na isang fugitive kung wala naman palang warrant of arrest pa na nai-issue o nakikita, pero hindi daw mahanap. Well, magtingin-tingin na lang sa ilalim ng mga bato, baka doon nagtatago. Ang mga usaping batas, bibigyan po nating linaw. Para sa kapayapaan ng pag-iisip, huwag magdalawang isip. Ask me, ask Attorney Gabby. Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.